Maaari bang mag-avail ng housing loan kapagka ikaw ay hiwalay sa asawa? So ito po ay sa pinaka-common na problema po ngayon ng mga, home buyer po natin. Kasi kalimitan po sa kanila ay hiwalay na sa asawa, hindi na po nako-contact yung dati po nilang asawa or, hindi po sila in good terms ng kanilang asawa at, meron na silang mga bagong, partners po sa ngayon. So, ang problem po nila is puwede pa ba silang mag-avail ng housing loan, lalo na at, sa mata ng batas ay mag-asawa pa rin sila. So, tama po 'yun 'no, kahit po kayo ay matagal nang hiwalay, kahit po kayo ay ilang dekada nang hiwalay, at kahit po kayo ay pare-pareho ng may bagong partner sa buhay, hangga't hindi pa po kayo, legally annulled, ay consider pa rin po kayo as mag-asawa at sa mata po ng batas kayo ay mag-asawa pa rin. So alam naman po natin na dito sa Pilipinas ay wala naman pong divorce. So ang tanong nga is, puwede pa bang mag-avail ng housing loan? Ang sagot po ay opo. Maaari pa naman pa rin po kayo mag-apply ng housing loan. So, meron lamang po kayong dalawang option po dito. So, sa pag-avail po ng housing loan or kapag po kayo ay mag-a-avail ng house and lot, lalo na po pag through or under developers po. So, meron pong dalawang available po na kontrata. So, ang una po ay yung contract to sell. Sa contract to sell po, doon naka-indicate, married po kayo, um, sa titulo po, sa titulo at sa kontrata po ay nakasulat po doon, naka-indicate po doon, ang inyo pong asawa, yung legal niyo pong asawa at kailangan po siyang pumirma doon po sa mga dokumento na yon. So, sa titulo po, nakapangalan pa rin po yung inyong asawa. So, dito po, hindi po matutuloy ang inyong housing loan kung hindi po talaga siya nakapirma po dito. Hindi po siya pumirma at hindi rin po na-submit yung requirements niya, yung spouse requirements tulad po ng mga government issued ID, yung po mga ganon. So, ayun po yung una, yung contract to sell. So, yun nga, contract to sell. Ito po talagang kailangang pumirma po dito yung inyong asawa. Otherwise, hindi po matutuloy ang inyong housing loan or pag-avail nyo po ng house and lot. Ang pangalawang naman po is deed of conditional sale. Ito naman po talaga, itong kontrata na to is good news po para po sa mga katulad po ninyo. So, kung kayo po ay married na nga at matagal nang hiwalay sa asawa, so hindi niyo na po sila nakakausap, matagal na po kayong walang anong tawag dito, walang communication or may sarili-sarili na po kayong partner sa buhay or, siguro sa mga panahon na ito ay hindi pa rin kayo in good terms po ng inyo pong ex-husband or wife. Eto po, etong deed of conditional sale na contract na ito po ang para po sa inyo. So, hindi po kakailanganin ang pirma ng asawa ninyo dito. So, siyempre kapagka housing loan, lalo na kung bata-bata pa kayo, eh di siyempre mahaba naman po ang loan terms, 'di ba? So, 30 years. So, with this po, sa title po, nandun pa rin po yung ano, nandun pa rin po yung name po ng inyong legal na asawa. Nandun pa rin po. Ang pagkakaiba lang po dito sa deed of conditional sale ay hindi po kayo pipilitin agad na mapapirma po ang inyong legal na asawa. So, ibig sabihin, 'di ba, matagal naman po yung term, 30 years. So, may 30 years pa po kayo para kumbinsihin yung asawa ninyo na kapag po, kumbaga, mai-a-award na po sa inyo ang titulo ng bahay niyo, kailangan na pong i-award sa inyo kung tapos na po yung housing loan niyo, eh, kailangan na po talaga siyang pumirma. So, dahil matagal pa naman yun for now, kumbaga natirahan mo na yung bahay, hanggang sa mabayaran mo na. So, may 30 years ka pa. So, depende kung ilang years yung term na ma-approve sa'yo ni Pag-ibig. Pero ano ha, doon pa rin sa titulo ha, tandaan niyo lalo na
kung kayo ay may mga partners na ngayon, i-explain niyo sa kanila na dun sa titulo ay ano pa rin, ang nakapangalan pa rin po doon ay yung inyong, dating asawa, yung inyo pong, ex, husband or yung ex-wife niyo. So, dapat po malinaw po 'yun, ha. So, ang maganda lang po dito, yes, makakapag-avail po kayo ng housing loan at hindi niyo po kailangan ang pirma ni ex, maa-approve po kayo. Yun nga lang, sabi ko nga doon sa titulo, sa mga loan forms, sa mga documents, nandun pa rin po ang inyong asawa. So, yun po, dapat po malinaw yan, linawin niyo po yan sa mga partners niyo ngayon na hindi po sila, baka ine-expect po nila, sila na ang partners niyo po ngayon, sila na po ang inyong beneficiary po sa inyong, sa bahay po na inyong kinuha. So, yung mga anak niyo po, yes, pero yung bago niyo pong partner is hindi pa rin po sila. So, yung legal niyo na pa rin pong asawa ang kasama niyo po doon sa titulo. So, well, ang ating pong mga mambabatas ngayon sa pagdaan ng panahon nagiging liberated na rin. Pero ako personally kasi naniniwala kasi ako na ang pinagbuklod ng Diyos ay hindi kayang paghiwalayin ng tao, ano, pero ah, yun, yes, ang sagot, puwede po kayong mag-avail ng housing loan kahit po kayo ay separated po sa inyong asawa at ito nga ay through deed of conditional sale. So, para din rin po itong ano, yung contract to sell na contract to sell, ang pagkakaiba nga lang po is hindi niyo po kailangang papirmahin po dito ang inyong, dating asawa po. Marami pong salamat sa panonood.